nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya natin ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng ikatlong araw ng Simbang Gabi. Ganon din po sa pagpasok natin sa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon na kung tawagin ay Gaudete Sunday. Inaanyayahan tayong lahat na magalak dahil darating ang Mesiyas. At sa ganyang diwa, isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan na hindi makasama sa atin sa pagdiriwang ng banal na misa. Yung ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming. Yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga nadidepress, yung mga nalulungkot, yung mga nawawalan na ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, ngayong gabing ito, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anak'y dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa buong Diyos, malulugod ang hinirang niyang Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa buong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, maganak kayong lagi maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag kayong hahadlang ang Espiritu Santo.
Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng mga bagay at pulutin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang magbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin ninyo niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoong tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. At sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sino po sa inyo ang nagnanais na maging masaya ngayong Pasko? Pwede bang pumalakpak? Aba ay lahat naman tayo ay gustong maging masaya. Walang may gusto na malungkot ngayong Pasko. Naitanong ko po yan sapagkat pag tiningnan natin ang buod
ng ating paghahanda ngayong 9 na araw na tayo ay nagsisimbang gabi, at kung madaling araw ay Misa de Gallo. Yan naman ang hinahangad natin, bukod sa atin sigurong mga personal petition. Ang iba kasi, bukod doon sa pagnanais na matupad yung kanilang mga hinihiling sa pamamagitan ng 9 na araw na attend ng simbang gabi or Misa de Gallo, nandun din ang pananabik at pag-asa na sana ngayong Pasko, kahit medyo maraming pinagdaan ng malulungkot na bagay, ay maging masaya ang Pasko. Di naman siguro malayo sa ating karanasan o sa inyong karanasan na gustuhin man natin na palagi tayong masaya, may mga humihila talaga sa atin para tayo ay maging malungkot ang buhay. Halimbawa na lang, sa haba ng pagsisikap natin at pagre-review para sa board exam o bar exam, paglabas ng exam hindi tayo nakapasa. Ay malungkot talaga yan. O pagkatapos ng ating pagsisikap na mapatapos ang anak, talagang kayod barino kayo sa pagsusumikap na maitaguyod ang kanilang pag-aaral, mababalitaan nyo na hindi gagraduate ang inyong anak. Napakasakit na karanasan nun. Either bumagsak sa subject or either nabuntis o kung anumang karanasang hindi maganda, ngayong sasapit ang Pasko. O baka ang iba sa inyo, ay ngayong mga panahon na ito, kung kailan papasko ay saka naman pumanaw ang mahal sa buhay. Mga karanasang hindi naman natin kontrol, mga karanasang pwedeng humila sa atin para maging malungkot ang ating Pasko. Pero ang paanyaya sa atin, mga kapatid, ng mga pagbasa ngayong mga panahon na ito, ay magalak, maging masaya, sa kabila ng mga bagay na hindi natin kontrol na pwedeng magpalungkot sa atin. Posible ba ito? Pwede. Kung nasa atin ang tamang bertud o kung nasa atin ang tamang disposisyon upang sa kabila ng mga nangyayari sa loob at labas ng ating pagkatao, nananatili tayong nakakapit doon sa bertud na yon na siyang magiging daan para maging masaya ang ating Pasko. Hindi po anting-anting yung bertud na yan. Sa Ingles, ang tawag po ay virtues, na siyang pinanghawakan ni San Juan Bautista, kung kaya nga't kahit ang daming nangyayaring malulungkot sa kanyang paligid at mismo sa kanyang buhay, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nawalaan ng tiyaga. Hindi siya nanghina ang loob at hindi siya nadala ng lungkot ng buhay. Kung atin pong titingnan ang mga pagbasa, ang unang pagbasa, ang ikalawang pagbasa at ang ikatlong pagbasa, lahat yan ay nag-aanyaya sa atin para tayo ay magalak. Kung tama ang ating disposisyon at kung hawak natin ang mga bagay na magpapasaya sa atin sa gitna ng mga bagay na hindi natin kontrol sa ating buhay, magiging masaya ang ating Pasko.
ang modelo natin diyan ay si San Juan Bautista. Ano yung 3 virtues na pwede nating panghawakan upang siguraduhin ang ating Pasko ay masaya? Una, si San Juan Bautista ay nabuhay na ang sentro ay ang kanyang tunay na identity. Ano ba yung identity ni Juan Bautista na meron din tayo? Yung pagiging nilikha ng Diyos sa kanyang image and likeness. Bakit po mahalaga yun? Sapagkat pag malinaw sa atin ang katotohanan ito, hindi tayo mawawala. At kahit anong mangyari sa paligid natin, mananatili tayong may kapayapaan sa ating loob. At ang bunga ng kapayapaang yan ay kasiyahan, kaligayahan. Ano bang katotohanan doon sa pagiging nilikha, nakawangis at katulad ng Diyos? Ang nakapaloob doon, tayo'y nilikha ng Diyos sa iisang bagay upang mahalin, paglingkuran, at kilalanin siya. Kaya nga, kung malinaw sa atin ang identity natin yan, bilang nilikha ng Diyos, hindi natin didyusin ang pera. Hindi natin didyusin at paglilingkuran ang mga material na bagay. Hindi natin mas higit na aalamin ang mga makamundong bagay. Dahil itong mga ito, mga kapatid, ang bunga ng ating lungkot. Pag dinyos natin ang pera, pag nawala yan sa buhay natin, diyan nagkakaletse-letse ang ating buhay. Kapag pinaglingkuran natin ng higit ang tao kaysa sa Diyos, diyan tayo napapariwara. Ang daming kilala natin na nakukulong. Hindi dahil sa talagang sila'y primary culprit sa nagawa nilang pagkakamali, kundi sapagkat takot sila sa kanilang amo dahil sa ipinagagawa sa kanilang mali. At ganyan ang nangyayari, mga kapatid, kapag mas higit nating dinidiyos ang nilikha ng Diyos kaysa sa tunay na Diyos. Si San Juan Bautista, sa kabila ng pressure sa kanya, sapagkat alam niya kung sino siya, nabuhay siyang kilala ang Diyos, pinaglilingkuran ang Diyos, at minamahal ang Diyos. Dahilan upang siya ay maging payapa ang kalooban, dahilan upang siya ay tunay na magkaroon ng galak sa kanyang puso. At yan ang unang paanyaya sa atin. Kilalanin nating maigi, paglingkurang maigi, at mahaling maigi ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Kapag inuna natin ang Diyos, hindi tayo kayang gapiin ng anumang lungkot. Kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, palagi tayong may kapayapaan at may galak sa ating puso, anuman ang mangyari sa ating buhay o sa ating paligid. Ikalawang virtue or bertud ni San Juan Bautista, yung pagmamahal niya sa katotohanan. Hindi niya ikinatakot na mawala ang kanyang buhay sa pagsasabi niyang ang pakikiapid sa hindi mo asawa
ay malaking kasalanan sa Diyos. Alam niyo po, si San Juan Bautista could have saved his life kung binola lang niya si Herodes o kung nakipaglaro siya kay Herodes at half-truth ang kanyang sinabi. Pero dahil nagmamahal siya sa katotohanan, hindi siya natakot magbuwis ng buhay. Na siyang bunga ng kanyang pagiging matatag at payapa ang kalooban kung kaya napanindigan niya ang mga bagay na ito. Mga kapatid, kapag tayo ay hindi naninindigan sa katotohanan, ang bunga nito ay pagkabalisa ng buo nating pagkatao. Kinukonsensya tayo. Nakukonfuse tayo, naguguluhan tayo, sapagkat hindi tayo naninindigan. At ang tunay na nagmamahal sa Diyos, na may kapayapaan ng kalooban, ay hindi takot magsabi ng katotohanan. Pero tatandaan din natin na ang pagsasabi ng katotohanan should always be done in the context of charity. May mga tao at may mga Kristiyano na nagmamahal naman talaga sa katotohanan. Ang problema, yung pamamaraan ng pagsasabi ang hindi maganda na nagiging daan ng kanilang pagkakasala. Ang sabi ni St. Francis de Sales, truth should be said, or truth is better unsaid without charity. Kung magsasabi nga tayo ng katotohanan, pero ito na may makakasugat ng damdamin ng ating kapwa, baka magandang pag-isipan natin kung paano natin ito sasabihin ng tama. Kung magsasabi tayo ng katotohanan, ito na may magiging daan ng pagkakahiwa-hiwalay. Baka humanap tayo ng ibang pamamaraan upang masabi natin ang isang katotohanan ng may karidad. Kaya sa ating pagmamahal sa bagay na ito, maging maingat naman tayo sa pagsasabi nito at siguraduhin nating hindi magpapalayo sa pinagmamalasakitan nating kapwa kung sakaling sasabihin natin ito para katulad natin maging payapa din at masaya ang kanilang kalooban. Ikatlo, si San Juan Bautista ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Naging totoo sa kanyang pagtawag at isinabuhay ang kanyang pagtawag. His call is His life, and His life is His call. Kung tutuusin ang laki mga kapatid ng tukso kay San Juan Bautista na magpanggap, sapagkat siya'y popular, sapagkat siya'y kilala, pwede niyang agawin kay Jesus ang katanyagan, sapagkat marami siyang tagasunod at naniniwala sa Kanya. Pero dahil malinaw sa Kanya kung sino siya at ang Kanyang pagtawag, dahil siya'y masunurin sa kalooban ng Diyos, nanatili siyang totoo sa Kanyang pagkatao at natili siyang hindi nagpapanggap kung sino siya at kung ano ang Kanyang pagtawag. Isang tukso, mga kapatid, sa buhay natin na tayo ay magpanggap because of the pressure coming from other people. We don't need validation para lang sabihin tayo ay magaling, tayo ay mabait, tayo ay mapagmahal. Sapat na binavalidate tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. At yan ay nangyayari kung alam natin at kumbinsido tayo na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Pag kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, hindi natin kailangan ang papuri at validation ng ibang tao.
na siyang nagdudulot sa atin ng tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan sa kabila ng pagtutol at hindi paniniwala ng iba. Yan si San Juan Bautista na modelo natin ngayong gabing ito. Sabi natin, gusto nating maging masaya. At yan din ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya pagsikapan natin ngayong tayo'y nasa 3 linggo ng Adbiento at nasa 3 araw ng ating simbang gabi, nakamtin din ang virtud na meron si San Juan Bautista. Pagiging totoo sa kanyang sarili, pagmamahal sa katotohanan, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung mapapasa atin yan, sigurado pong araw-araw, laging Pasko ang ating buhay. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na natin ang katuparan ng tipanan ng Diyos at ng tao. Sa tanglaw ng ating pananampalataya, hingi natin ang pagpapalang idudulot ng ating paghihintay sa pagdating ng kanyang bugtong na anak. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno sa simbahang katolika ay magabayanawa nila ang mga mananampalataya na maging marapat sa paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na palalaganapin ng Mesiyas sa sanlibutan ay mabanaag nawa ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang taglay ng bugtong na anak sa kanyang pagdating ay maipagkaloob nawa sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagsubok at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan at pagmamahalan ang pumuno nawa sa mga tahanan na bumubuo sa ating parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos, mapaggalingan naming Ama, ang katuparan nawa ng iyong pakikipagtipan ay ganap nawa naming matamo sa panahong ito ng pagdaloy ng iyong mga pagpapala at mga biyaya. Sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tunay na paunlarin ang poon ng buhay natin, ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubunga anihin. Sambayan na ng may kapal, narito ang hinihintay,
sasagip sa tanan, hiling niya'y mapapakinggan, ang atin niya'y kagalakan. Tunay na kaunlarin ng poon ng buhay natin, ang malamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubungan ani. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinambangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang na sa iyong pagtubos sa aming lahat sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makakaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magstayo po ang Sa lahat. tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magalang, magpuri, manalangin, walang timpid. Ang Panginoo'y maghahari, sa atin siya'y mamamalagi. Ang Espiritu'y wagkadlangan, salita ng Diyos laging sundan, piliin laging kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan. Magalang, magpuri, manalangin, walang timpid. Ang Panginoo'y maghahari, sa atin siya'y mamamalagi.
espiritu at katauhan, hanggang sa pagdating ng may kapal. Magalak, magpuri, magpasalamat at magbunyi. Ang Panginoon'y maghahari, siya'y darating, at sa ating mamamalagi. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Lahat ay pantayin, bago-bagong lahat patagin. Matihayag kanyang kalwalhatian, upang silayan kayo. At nabayaran na ang kanyang utang. Ang inyong Diyos ninyong makikita ang karangalan niya. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pasasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagkapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ika-4, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ika-4 at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi ay sa ika-5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dry goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pang ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magstayo na po tayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo ay mahing dasalan nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang bukong kalooban, dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan, sa kanyang kapangyarihan. Purihin, purihin natin ang Diyos. Purihin, purihin natin